Welcome back sa Panahon TV. Balikan lang po natin ang magiligin na ating panahon sa araw na ito, mga kababayan. Ito pong Northeast Monsoon o hanging amihan ay makakaapekto sa Luzon at magdudulot po ito ng mahihinang mga pag-ulan. Samantala, dyan naman po sa Mindanao, makakaranas po kayo ng maulang panahon dahil naman po ito sa pagsasalubong ng hangin o yung tinatawag natin na wind convergence. Handaan po natin yan sa Mindanao, makakaapekto ito nga wind convergence sa tinatawag natin. Ngayon naman, gaano kaya kalaki ang chance of rain na maaari nating maranasan sa mga susunod na oras? Sarat puntahan na po natin ang Project NOAA ng DOST. Ito po ang Project NOAA website kung saan makikita natin ang mapa ng Pilipinas. Meron po yang iba't ibang mga kulay. Ang mga kulay na ito, may katumbas po ito na kulay dito sa ating color scale. At yan po ay merong ibig sabihin na percentage ng chance of rain. So unahin natin dito sa bahagi ng Luzon. Malaking bahagi po ng Luzon, meron lamang 20 to 30%, maliban na lamang dito sa Bicol region at pati na rin dito sa may Southern Luzon. Meron po yang 40 to 60%. Dito naman tayo sa Visayas, meron po 20 to 40% ang halos buong Kabisayaan. Dito naman sa Mindanao area, sa may Surigao del Norte, medyo malaki po ang chance of rain. Meron po yang 50 to 70%. At ang natitirang bahagi naman ng Mindanao, meron po yang 10 to 20% chance of rain. Para po kayo mismo ay makita mga detaling ito, puntahan na po ang aming website sa www.panahon.tv at nandito rin po ang link para mapuntahan ninyo ang Project NOAA ng DOST. Ngayon, dumako na po tayo sa agwat ng temperatura sa selected Asian cities. Sa Hong Kong, meron niya 21 to 26 degrees Celsius at sa Beijing, China, napakababa ng temperatura, meron lamang 4 to 18 degrees Celsius. Sa Singapore naman, mainit po ang temperatura, meron po yan 25 to 32 degrees Celsius at sa Hanoi, Vietnam, may 17 to 28 degrees Celsius. Sa Brunei naman tayo, yan ay 24 to 31 degrees Celsius. At sa Ho Chi Minh, Vietnam, meron yan 21 to 32 degrees Celsius. Sa mga earthquake bulletin na ilalabas po ng PHIVOLCS, meron tayong mababasa dito ng mga intensity. Ngayon alamin po natin ang ibig sabihin ng intensity 1 to 5 dito sa napapanahong kaalaman. Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig dulot ng paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. May 10 klase ng intensity o lakas ng lindol at narito ang unang 5 earthquake intensity scale mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Intensity number 1, scarcely perceptible. Iilan lamang ang nakakaramdam nito. May bahagyang pagyanig ng mga nakadisplay na gamit. Intensity number 2, slightly felt. Nararamdaman ito ng ilang mga tao sa loob at labas ng gusali o tahanan. May bahagyang paggalaw ng mga nakasabit na bagay. Makikita rin ang paggalaw ng tubig mula sa mga lalagyan. Intensity number 3, weak. Dito mararamdaman ng mas maraming tao ang pagyanig ng bahay at gusali, lalo na sa itaas na bahagi nito. Makakaramdam ng pagkahilo o pagsusuka ang iba. Moderate o katamtaman ang pagyanig ng mga nakasabit na bagay. Intensity number 4, moderately strong. Ang pagyanig na mararamdaman, singtindi ng pagdaan ng malaking truck. Dala rin ito ang pagyanig ng mga plato, baso, bintana at mga pintuan. Lalangit-ngit naman ang mga sahig at pader na yari sa kahoy. At ang intensity number 5 naman ay strong, kung saan ang mga natutulog ay maaaring magising. Malakas na paggalaw ang mararamdaman sa mga gusali. Ang mga bagay na maliliit ay maaaring mahulog at ang mga babasagin naman ay maaaring mabasag.